Napaka-peaceful ng project na to, no? Ito yung city na may experience mo yung ambience or environment ng province dahil sa mga puno. The best time to invest in real estate was years ago, and the next best is today. Don't wait to buy real estate. Buy real estate and wait. For today's video, ibibisit natin yung project or yung subdivision kung saan yung mga na-picture natin na tatlong foreclosed property na ni-renovate or ni-refurbish. And i-reveal ko rin sa inyo na meron po akong property doon, lot only, na na-acquire ko po siya noong 2018 and kung magkano na yung presyo niya for today and kung magkano ko siya na-acquire at magkano yung tinubo ko or yung kinita ko pagdating dun sa lupa na yon. And i-highlight din natin yung features ng project, ano yung reason kung bakit dun ko napiling mag-invest ng lupa. Okay? So yun guys, malapit na tayo. And right now, we're here at MacArthur Highway. Malapit na tayo dyan sa kanto kung saan yung subdivision na pupuntahan natin. So ayan guys, nandito na tayo sa kanto. From here, nasa around 900 meters going dun sa project. And isa sa nagustuhan ko dito talaga kasi nandyan lahat ng mga major highways natin, no? Like yung SCTEX and LEX. And may access din tayo going sa Clark. Pagdating sa mga major highway na yan, malapit pa siya sa Clark International Airport. And malapit lang din tayo sa mga commercial establishments. Nandyan na rin po yung mga banks, ATMs, and ang good news po, no, nandyan na rin. Ongoing na yung construction ng City Hall ng Mabalacat. In less than or a few kilometer lang po. I think mga around 1.3 kilometer going dun sa kinoconstruct na City Hall na malilipatan ng Mabalacat City Hall. And I'm so very excited na ipakita sa inyo yung property na na-invest ko dito. Gusto kong i-share sa inyo kung ano yung feeling, kung ano yung nagpa-impress sa akin, and ano yung nagpa-decide sa akin na dito mag-invest. We're here at the entrance gate ng subdivision. So yan po yung entrada ng subdivision. So meron siyang aisle. So yung clubhouse and playground. So ganyan po kalalaki yung mga bahay dito, no? Isa pa sa maganda dito yung mga puno. Kaya hindi mo masyadong ramdam yung init dito sa project na to. So yun guys, nandito na yung first foreclosed property na pinuntahan natin, na masasabi ko naman talagang napakalapit lang niya sa gate. And we're here. Okay. So ito na yung project. Ito na yung first house na na-feature natin mga 2 weeks ago. Yes. Okay, so tara, visit natin. Ayun guys, kararating lang natin dito dun sa first foreclosed property na na-feature natin couple of weeks ago, no? And a short quick tour lang sa exterior ng property. So ito siya, yung 231 square meters and 200 na lot area and 202 square meters na floor area, si Giselle. Okay, dyan na naman, nakita ko na naman si Pergola. Ayan. Kakatapos lang actually ng malakas na ulan kanina, so nakita naman natin yung dinaanan natin. As in, parang hindi man umulan, wala tayong mga nakitang tubig na nakapondo sa kalsada and lalo na dito sa project. And by the way, this project, geographically, nasa location po tayo ng Mabiga, Mabalacat City, which is siya po yung pinakamataas
na area dito sa Pampanga, no? Elevated po siya, nasa around 60 to 70 meters above sea level po tayo. Kaya malayong malayo po sa flood. So detached, pakaluwang talaga. So this time, no, nakat na yung mga grass, pero dahil tag-ulan na, kaya mabilis pa rin tumubo. Ay, yung bahay, oh. Parang good as new talaga yung turnover ng bahay natin. Di ba? Parang every time na binabalikan natin, doon ko na-appreciate lalo yung design ng ganitong klaseng concept. And yung facade. Kumbaga nag-stand out talaga. Lalo na yung design ng bahay. Including dun sa color ng paint natin. Tapos pagkita natin, ayan yung community dito. Guys, actually, majority ng mga nakatira po dito or yung mga homeowners dito is doctor. Kaya malalaki din yung bahay. Mga professionals, practicing professionals. Okay? And so yun, quick tour lang naman about dun sa Giselle unit natin na foreclosed. And punta tayo dun sa dalawang property. And mamaya, i-feature naman natin yung lot na na-acquire ko. A few distance from Giselle unit going to the second and the third one na foreclosed property. Balik lang tayo dito sa may roundabout. Ayan, tingnan ninyo. Imagine your kids playing basketball dyan sa court na yan. Napaka-peaceful ng project na to, no? Ito yung city na may experience mo yung ambience or environment ng province dahil sa mga puno. And dito, lapit na tayo. So, ayan po. Baba na tayo. So, ayan guys, no, we're here at the Dana Model Unit, no? Yung na-feature natin na pangalawang foreclosed property a couple of days ago. So, short visit lang po tayo and quick tour na rin para ma-highlight po natin yung project. So, as you notice, no, malapit lang po siya dun sa Giselle na first foreclosed property, which is the first one. And siya nga pala, konting specs lang po ng ni Dana Model Unit. So, nasa 210 square meters po. And yung lot area niya ay nasa around 179 square meters yung floor area niya. In this area, yung carport, ikutan natin. So dito tayo pumwesto kasi napakaganda ng airflow dito. Yung lanay na in-improve nila. So nilagyan nila ng enclosure for additional security feature ng property. And Dana is a detached also na bahay. So yun guys, actually no, may nagtutour. So may nag-visit. So na-timingan natin. So expect natin so possible, hopefully ma-sold na rin ito, no, para makapaghanap pa tayo or at least dalawa na lang po yung ipupush natin in the market. So yun guys, no, this is the second one and we will go for the third one, which is the Chantal model. And here, the Chantal model. So yung 139 square meters na floor area and its lot is actually 210 square meters, same with the Dana. Ayan. So ayan yung pergola. Ito yung nagustuhan ko actually na layout among the three, no? Kasi though masasabi ko na mas maliit lang yung floor area niya and
pagdating dun sa price, hindi nagkakalayo yung presyo niya. Pero the design, mas parang nag-stand out para sa akin si Chantal. So, detached also. Ayan. Siguro hindi na tayo didiretso doon kasi medyo masukal. This is the facade. Di ba? So soon, masusold na to kasi meron ng isa sa mga subscriber natin na interested. And we're hoping na makapag-conduct kami ng tripping schedule via next week para dito. And syempre, dun sa pinaka-main topic or content natin today, pupunta na tayo dun sa lot. And i-reveal ko kung magkano na yung na-generate na profit na from 1.9 to at magkano na yung presyo niya fast forward today. Okay? So yun, guys, not far from here sa clubhouse. Dito lang tayo. Ayan. Sa kanto na yan. So we're here. Okay, nakita ko sa inyo. So yun guys, no? Ito yung lot. Ito yung lot na na-acquire ko noong 2018. So 316 square meters and ang property line natin from this post and hanggang dyan sa firewall or dun sa fence ng kapitbahay natin. Ito, actually kakatanim ko lang nung isang araw. Hindi ko sure kung mabubuhay ito. Pero pag-pray ko na lang. Ayan. Tapos hanggang dito sa fence nung kapitbahay natin sa may likod. Tapos ito naman yung avocado na isa. Ayan. Okay, tapos hanggang dito pa yan. Yan. So hanggang dito. Kaya kung i-visualize ninyo, ang lot natin from here, itong property line na to papunta dun sa dulo doon, tapos hanggang dun sa poste doon. So 316 square meters is ideal na rin na size ng lupa. Kahit na sabihin nating bungalow na 5 bedrooms yung i-construct natin dito. So mag-work pa rin siya, no? And meron pa tayong space for garden at the same time. Detached na rin siguro yun. Okay guys, ito yung kwento, no? Noong 2018, actually naghahanap kami ni Mrs. na kung saan namin i-invest yung kinikita naming mag-asawa, no? And na-realize ko, sabi ko, since na nasa real estate industry naman kami, mas maganda talaga sa real estate kaysa sa ibangko ko yung pera. Well, marami yung mga nag-a-advise sa amin na wag daw dito sa subdivision na to kasi mahal daw. Mahal. Well, 1.9 million pesos nung 2018, actually masasabi ko na mahal nga. Pero, ang kinonsider ko na factor is yung future growth ng area kasi nandyan lang, malapit lang po siya sa may Clark. Nandyan po yung mga major highways po natin like yung SCTEX and Lex Interchange. So, in less than 5 minutes, actually makakarating na tayo dyan, no? And sa Clark International Airport, nandyan na rin, dinidevelop siya during those times, no? And isa sa mga na-consider ko rin yon na darating yung araw na magse-surge po yung price ng real estate properties, particular in this area. Kaya dito kami nag-decide, to be exact, December 2018, hindi ko makalimutan, no? Na ang presyo is 1.9 million pesos lamang. 316 square meters. And fast forward today,
the current price of the developer based sa kanilang inventory is nasa 23,000 pesos per square meter. So kaya yung 316 square meter ko, kung i-compute natin, is nasa around 7,027,000 na po ang presyo ng lupa na to. So imagine, 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. In less than 8 years, guess what? So tumubo na ako ng nasa 5.2 million pesos once na na-dispose or na-ibenta ko na to. Okay, so para mas maintindihan natin, i-breakdown natin. So nung 2018, na-acquire ko is 1.9 million pesos. And fast forward today, ang price natin is nasa 23,000 pesos per square meter. So 316 square meters multiply by 23,000 pesos, it's actually 7,027,000 pesos. So imagine guys, in a span of 8 years, ang estimated appreciation value ng lupa namin ni Mrs. is kumita na ako ng 5.3 million pesos. And isa pa na mga sinasabi nila, mas maganda daw na i-save ko na lang sa bank. Well, FYI lang po para dun sa mga nag-a-advise sa akin before, no, hindi po ako talaga naka-mindset na mag-save ng pera sa bangko. Kasi ang mindset ko po kasi talaga is yung pera ko is mag-generate siya. Kasi alam naman natin pagdating sa bank, dahil ang liit lang po ng dividend or yung interest ng pera natin annually, it's actually 0.1%. I don't know kung magkano na po yung percentage dividend nowadays, no? And that time, sabi ko kakainin lang siya ng inflation rate kasi mas mabilis po yung inflation rate kaysa sa tutubuin ng pera namin pagdating sa bangko. Pero siyempre, kailangan meron pa rin naman tayong savings for emergency funds pagdating sa bank for our security na rin. And i-share ko na rin, no? Nung in-acquire natin tong property na to, no, nag-attract siya ng maraming mga investors, especially sa mga OFWs na mga subscriber natin, no. Marami tayong mga natulungan na mga OFWs na nag-acquire ng mga lupa during those times dito sa project na to, na talagang nagpapasalamat po sila sa atin na nasa right decision daw po sila, right project, right location, right timing. And hindi kayayaman sa kahihintay na bumili ng property. Kaya I could say na don't wait to buy real estate. Buy real estate and wait. The right property in the right location with enough time can grow tremendously in value. The best time to invest in real estate was years ago, and the next best is today. Kaya kung nagustuhan mo yung story ko about sa real estate investment pagdating sa mga ganitong klaseng property, you can subscribe and hit the notification bell para sa more investment tips about real estate, kung paano po tayo mag-generate ng passive income na hindi po masasayang ang pinaghirapan po natin, especially sa mga kababayan po natin na mga OFWs. And beware dun sa mga kolorum na mga real estate developers na wala pong mga licenses and permits, no, para hindi po masayang ang pinagpaguran po natin na pera para sa ating pamilya. So yan pong mga OFW natin, sila yung mga may consider natin na mga bayani in a modern day, no, nowadays. Kasi sila po yung mga kababayan natin na willing po silang i-sacrifice yung time nila na iwanan yung family nila para sa kinabukasan or sa future ng mga magiging anak po nila, no. Para sa mga kababayan naman natin, no, wag naman po natin sanang abusuin yung mga kababayan natin na OFW para lang sa personal interest po natin. And para naman po sa mga kapwa ko na mga real estate brokers, ganoon na rin po sa mga real estate salespersons, no,
deal with the right or deal with the legit real estate developers pagdating po sa mga ganitong klasing real estate selling. So ang real estate po hindi lang po basta benta-benta yan. So kailangan yung mga kliyente or mga real estate buyers po natin, mabigay po natin yung more than their expectation pagdating dun sa satisfaction sa investment nila, and especially to dun sa mga OFW na mga kababayan natin, dahil hindi po biro ang maging isang OFW kung paano po kumita. Kaya tayo po mismo dapat mapangalagaan at maproteksyonan po natin sila pagdating po dun sa mga investments nila. And para sa mga OFW na kababayan natin na gustong mag-invest sa real estate, particular in Pampanga, invest with Project Tour, invest with Christian Paulo Makatangay, and invest with the Fords Realty Corporation. I'm here and I'm happy to help you out. And once again, this is Chris of Project Tour from the Fords Realty Corporation. To God be the glory.